Yan, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. Yan, tunay nga po na tapat ang Diyos sa atin. Yan. Sa gabi pong ito, paunahan po natin ang panalangin ng ating gawain. Yan. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil sa bawat araw na dumadaan ay nandun yung masugit na panahon, Panginoon. Pero Lord, salamat dahil sa bawat paglabas din po ng aming mga tahanan. Salamat dahil ikaw po ang aming kasama. Iniingatan mo po ang bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa katagumpayan, sa maghapon po namin. Ano man po yung mga kinaharap po namin, mga gawain, mga trabaho, Panginoon. Salamat dahil nagtagumpay po kami kaya naman, Panginoon. Sa oras na ito, sama-sama po kami, Panginoon, magkakapatid, upang ikaw ay aming purihin, ikaw ay aming sambahin, Panginoon, sa gabi nito. At patuloy nga po, Panginoon, lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Ano man po, Panginoon, yung nasumpungan mo sa aming mga puso, yung mga kasalanan, mga pagkukulang po namin, Panginoon. Patuloy na po na tinataas po namin ito sa iyo at hinihingi po namin ng kapatawaran. Kung kami po, Panginoon, ay hahanap sa iyo, Panginoon, natagla yung malinis na puso, Panginoon, sa oras na ito. Maging marapat po kami na ikaw ay sambahin, ikaw ay purihin, pakinggan, Panginoon, ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Patuloy nga po na hinihiling po namin ang iyong patnubay, ang iyong karunungan sa lahat ng tatayo sa pulpitong ito, Panginoon. Simula po sa magpapaawit, bigyan niyo po ang aming kapatid na Joven at NJ, Panginoon, sa karunungan, sa pangunguna ng mga awitin, Panginoon, sa gabi ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga awitin na handa pong hinanda. At maging, Panginoon, sa mga salita mo na aming maririnig, Panginoon, nadadaloy sa aming kapatid na Danilo. Bigyan niyo po siya ng higit na karunungan, Panginoon, sa mga salita ito. Ngayon pa lamang, buksan mo po ang aming mga puso upang tanggapin, Panginoon, ang mga salita ito. Sa iyo po namin, tinataas ang gabi ito, maging sa aming panalangin, Panginoon. Ngayon pa lamang, alam namin na naghanda na po yung katugunan mo sa aming mga pananalangin. Pagpalain niyo po ang aming kapatid na Brenda, Panginoon, sa kanyang pangunguna sa aming mga panalangin mamaya. Lord, sa iyo po namin tinataas ang gabi ito na ikaw ang siya namin mapapurihan, ikaw ang siya namin sambahin. Makakarinig po kami ng iyong mga salita, Panginoon. Maging pagpapala po ito sa aming mga buhay spiritual. Lord, ingatan niyo po, Panginoon, yung mga kapatid po namin na patungo pa lang sa lugar na ito na makarating po sila ng ligtas sa gabi ito. Nabaon po, Panginoon, yung kagalakan sa kanilang puso na ikaw ay masamba sa gabi ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayo sa diwa ng pagpupuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoon. Amen. Napakabuting bagay po magbigay ng pasalamat sa Panginoon. Amen. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa pag-inawit natin. Thank you, Lord. Na marami tayong mga dapat pagpasalamat po sa Panginoon. Kaya bigyan natin sa Panginoon Diyos pagpupuri, pasasalamat na nararapat para sa pangalan niya. Dahil lumapit sa presensya ng Panginoon, na puso'y nagdidiwang, nagpupuri, tinataas ang banal ng pangalan. Let's stand and come before you today. I've come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, For all you've done. for all you've given to me. Hallelujah.
for all the blessings that I cannot see. Lord, we thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arms. I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Continue to come into the presence of God. Lord, we come to you. Say, I've come before you today, and there's just one thing that I want to say. Ano yun, kapatid? Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. For all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arms. I will bless your name. And thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Let's sing it again with a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. Rock God's arms. I'll bless your name. And thank you, Lord. I just wanna thank you. Patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa iyo, Ama. Amen. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon Diyos. Patuloy ka po namin sasambahin, Panginoon. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, ikaw po mahayag. Ikaw po malulahati, Panginoon Diyos. Tunay na dakila at pangalan mo, Panginoon, na siyang itinataas po ng aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kang kumilos, Panginoon Diyos, sa aming mga puso. Baguhin mo, Panginoon Diyos, kung sa aming mga puso, Panginoon Diyos, matigas sa iyong harapan. Bigyan mo kami, Panginoon Diyos, sa puso mapagpupaba, dalisay, at iba. We come into your presence, Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, we need your anointing, Lord. Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. Let's sing it again. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more.
chair. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Holy are you, Lord. Hallelujah. Pupurihin ka, Panginoon Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, na ikaw ay patuloy na kumikilos, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. Sambahin ka, banal na Espiritu, Panginoon Diyos, na nasa kalagitnaan, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Panginoon Diyos, baguhin mo ang aming mga buhay, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming mga puri, Panginoon Diyos, ang mga pagkaawit ng Panginoon. Katayin ko lamang po may taas, Panginoon Diyos. Lahat ay dalangin namin. Tanggapin po ang pagpupuri, Panginoon Diyos, sa inyong mga anak. In Jesus' name, Amen. 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 Praise God. And isang pagpalang gabi po sa ating lahat. And manalangin po muna tayo. Let's pray. Father God, salamat po Panginoon sa gabi ito at muli mo kami binako po Panginoon sa inyong bahay sa mahal. Salamat Lord, ingatan niyo po kami sa aming pagpunta po dito. Yan pagkaman po maulan, madulas po yung daan. Salamat po at nakarating po kami niligtas sa inyo pong pakisang Panginoon. Sa gabi ito Panginoon, gamitin mo ako bilang instrumento upang mangusap po sa buhay ng bawat isa. Dalayan ko po Lord ang mga salitang lalabas po sa aking bibig Panginoon. Dalayan ko na ito'y galing po sa inyong Father God. Let your Holy Spirit speak to us Panginoon sa gabi ito. Pawanahan niyo po ako, marapatin niyo po ako sa inyong harapan upang maibahagi po ang salita na isa pong iparating sa gabi ito Panginoon. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Bigyan niyo rin po kami ng kapangunawaan sa nais niyo pong ipahatid sa amin, Panginoon, sa gabi ito. Salamat po, Lord, kayo pong pagpala sa inyo pong salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan, pa-empowered pa. Okay. Ngayon, muli po, isang pagpalang gabi. Amen. Okay, nice ko po simula sa isang story. And everybody say story. Story. Yan. There is a story po about this hummingbird. And actually, ginugol ko pa siya kung ano yung tsura ng hummingbird. Ay, dapat. Yan. Ito yung tsura po ng hummingbird. Yan. Isa lang pala siyang maliit na ibot na may mahabang tuka. Actually, kahayog na po yung Maya dito sa atin. In the story po, nagkaroon na malawak ang forest fire kung saan nakatira po yung mga, itong hummingbird po nito. Ang nangyari, nagmamadali po ang ibang hayop papalayo po dun sa forest fire. So, sobrang takot ng mga hayop po, hindi na nila alam kung ano yung gagawin. And finally, itong little hummingbird flew to the body of water. So lumipad siya papunta dun sa isang body of water. Kumuha siya ng tubig gamit ang kanyang yung maliit na habang tukan niya. Kumuha siya ng tubig and then bumalik siya dun sa apoy para i-drop yung water na nakuha niya. Nasunod po ka natin? Yan. Drop by drop, back and forth, again and again, paulit-ulit niyo po itong ginagawa. Na-picture po natin yung story.
kung gano'ng kalit yung ano niya, yung tuka niya. Habang ibang hayop nakatingin sa kanya from the edge of the forest fire. And they called out this little bird, itong hummingbird ito. Hey, hummingbird! In English kasi yung story. Hey, hummingbird, what are you doing? Yan po sa Tagalog po, ano ginagawa mo? Di ba? And to which the hummingbird replied, ito pong sagot niya, I am doing what I can. Say with me, I am doing what I can. Amen. Pwede mo palakpakan ko natin si Lord. Hallelujah. Today po, I want to share with you a word from God. Pinamagatan po, when God's answer to prayer, kulang na po ng cue, requires us to act. Kailangan po natin manawaan that God answers our prayers in so very different ways. Amen? May mga times po that God answer our prayer quickly, swiftly. Yung kakapray mo lang, nandiyan agad yung sagot. Lord, sana ma-hire ako today. Then boom, after interview, hired ka na. Lord, sana pumasok na yung sahod ko today. Pag-check mo yun, boom, nandun na yung sahod. Gusto natin yan, amen? Yung pag-pray ka, nandiyan agad yung sagot. Amen po ba? Gusto natin ng quick answer from God. In Mark 10, verses 46 to 52, ito yung story ng isang blind man, si Bartimaeus. So upon hearing Jesus is passing by, he cried out to Jesus for mercy. Son of David, have mercy on me. And then si Jesus suminto dahil narinig niya yung boses ni Bartimaeus. Tinawag niya yung man na ito and asked him, what do you want me to do? Ano gusto mong gawin ko? The blind man said to Bartimaeus, Rabbi, I want to see. And boom, nakakita agad ang bulag na ito. Amen? Pwede mo palakpakan si Lord sa amazing part na yan. Diba? Sabi ni Bartimaeus, gusto niyo makita. And then God or Jesus answered him right away. Diba? Ang bilis na sagot ng Panginoon. Yun yung swiftly, quickly, sinagot agad ni Jesus yung kanyang panalangin. And may mga times din po that God makes us wait. And He allows us to go through this beautiful process of waiting. Kasi yung waiting season na ito, mayroong tinuturo si Lord sa atin. And for me, the experience ko yan for this past year, I've been waiting to have a new work, new job, and thank God, June lang din po, sinagot ng Panginoon yung panalangin ko. So I got my new job. Yan. And yung process po yan of waiting, mayroong tinuturo si Lord sa akin at sa family ko namin. Meron po mga pagkakataon when the answers seems to come in a way kung saan you just have to sit back, relax, and enjoy the miracle. Amen? May mga ganun pong pagkakataon na gusto ni Lord, relax ka lang dyan. Diba? Sit back ka lang dyan, pag-relax ka lang dyan. And one good example po is magbabasa po natin sa Acts 12 verses 5 to 9. The Acts prayed for Peter. Ito yung time na nakakulong si Peter. Yan. Ang sabi ng Bible, the church started praying for him, for Peter. And miraculously, nakawala po si Peter. And that's amazing. Amen po? Diba somebody's praying for you, then something, miracle happened to you. Ito po yung nangyari kay Peter. Nagulat pa kayong nag-pray, diba? Baka nakalabas na si Peter. There are so many ways where God allows us to experience the answers to our prayers. Iba't iba po yung kaparaanan ng Panginoon sa pagtugon po ng ating mga panalangin. And for sure, na-experience mo yan. Na-experience mo na yung instant or quick answer from God. Or na-experience mo din yung waiting season. Diba? And na-experience mo din mag-sit back and relax. May mga ganun po talagang klase pagtugon po ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Sa tagal mo ng Kristiyano, siguro halos lahat dito na-experience mo na. Pero nawawan din po ba natin na there are also times when God's answer to prayer requires us to act. Diba na? Bago tumugon si Lord doon sa prayer mo, kailangan mo lang tumilos. Kailangan mo lang mag-act. Let's not discount the truth that sometimes when God's answer to prayer requires us to act.
This is particularly true sa buhay po ni King David. Tutong po ito sa buhay po ni King David. Yan. Basahin po natin sa 2 Samuel 5 verse 17 to 25. Sundan nyo na lang po ako. Nang mapalitaan ng mga Filisteo na si David ay kinilalang hari ng Israel, tinipon nila ang kalakbo upang siya'y dipain. Umabot ito sa kaalaman ni David, kaya't nagpunta siya sa isang kuta. Dumating ang mga Filisteo at humaray sa kapatagan ng Rephaim. Verse 19, sumangguni si David kay Yahweh. Look at this word. Sumangguni si David kay Yahweh. Lalabanan ko ba ang mga Filisteo? Matatalo ko ba sila? Tanong ni David. Sumagot si Yahweh, lumusot ka at magtatagumpay ka. Tingnan po natin yung words po na ito. Sumangguni si David kay Yahweh. Nagtanong siya sa Panginoon. And sumagot si Yahweh. For me po ito ang pinakamagandang part. Amen? Kung titingnan po natin, David did not skip steps. And for me, this is the most important steps. That before you make a move, bago ka kumilos, before you go to action, you have to be intentional requiring of the Lord. Bago ka kumilos dyan, bago ka punta doon, tanungin mo muna si Lord. Amen? Ano ba na? At minsan po, kaya tayo napapahamak kasi sugod tayo ng sugod. Di ba? Hakbang tayo ng hakbang. Nakakalimutan po natin mag-pray, kausapin po ang ating Panginoon, which is yun yung pinaka-importante step. Bago po na ang lahat, sa buhay po natin, bilang Kristiyano, tanungin mo muna ang Diyos. Amen po ba doon? Bago ka kumilos, bago ka mag-decide, tanungin mo muna sa Lord. Amen? So, lumusok nga po si David. Continue po natin, verse 20. Lumusok nga si David at tinalo niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim. Nakita po natin, nag-inquire si David kay God, sumagot si Lord, sumunod si David. Lumusok nga si David at tinalo niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim. Sinabi niya, nilupit ni Yahweh ang aking mga kaaway na parang dinaanan ng lumalagas ang baha. Kaya Baal Perazim ang tinawag sa lugar na iyon. In verse 21, naiwan ang mga Filisteo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang mga iyo'y kinuha ni David. Verse 22, ngunit nagbalik ang mga Filisteo at humanay muli sa kapatagan. Continue po. Sumangguni naman, so after the first battle, nanalo si David. Then meron pong pangalawang battle kasi bumalik po itong mga Filisteo. Kaya pagdating po sa verse 23, sumangguni na naman kay Yahweh sa David. Kita mo natin, sa first battle, nagtanong siya sa Lord kung matatalo niya ba yung Filisteo. Sabi ni Lord, sige, lumaban ka at matatalo mo sila. In verse 23, sumangguni na naman kay Yahweh sa David. At ito ang sagot, huwag mo silang lulusubin ng harapan. Instruction ito from God. Lumigid ka sa kanilang likuran sa tapat ng mga puno ng balsam. Pagkarinig mo ng mga yabag sa itaas na mga kahuyan, lumusod ka agad sapagkat ako ang nauna upang gabihin sila. Sinunod ni David ang inuutos ni Yahweh at tinalo nga nila ang mga Filisteo mula sa Geba hanggang Gezer. In this story po, you will see a pattern. And the pattern is this. David prays, nagpipraise si David, and he start picking up yung kanyang gamit, yung sword, and it start going to action. Nasunod po natin, pray siya. After prayer, kukunin niya yung gamit niya, yung sword niya, yung helmet niya, yung balutin niya, and then go to action. Amen? Pwede mo palakpalan ito si Lord sa part na yan. Mananalangin siya, tatanungin niya ang Diyos, tapos kapag sinagot na siya ng Panginoon, lalaban na siya. And mananalo siya. Isa po ito sa dahilan kung bakit napaka-successful ng buhay po ni King David. Actually, yung binabasa ko po ito last month po ata, yung story of David. Namamaka po talaga ako kung paano sumusunod si King David sa kung ano ang pinaka-utos ng Panginoon. So isa po ito sa mga dahilan kung bakit
napaka-successful lang buhay ni King David is because of this pattern. Mananalangin siya, tatanungin niya ang Diyos, tapos makipaglaban siya, and then mananalo siya. Amen? Ginagawa po ba natin? Pray ka, and then you start picking up your things, no? Then you go to action. Ito ba magandang tanong? Who won the victories? Ang sagot po, God winning the victories through David's action. Sabay niyo po ako, God winning the victories through David's action. Amen? Kumbaga, nanalo si David dahil sinunod niya ang Panginoon. Sila nanalo, God winning the victories dahil sumunod si King David. Pero bakit po ganon? Why God sometimes requires us to act? Bakit may requirement to act? Well, number one po, we need to understand that faith is not lazy. Pagkasabi mo sa tanong mo, faith is not lazy. Kung may rhyme to sa ouch. Faith is not lazy. Imagine po if God answered our prayer in a way na kagaya ng mga genie. Yan sa isang movie. Alam niyo po yung genie? A holding heart. Yan. Yan. Imagine kung ganun sumagot si Lord. Gusto ko maging happy. Boom! Happy ka na. Gusto ko magkaroon ng asawa. Wow! Nandiyan yung asawa. Gusto ko ganitong trabaho. Heart ka na agad. Imagine po kung gano'n ang maging kapalaran ng Diyos. Imagine, ba? Lord, gusto ko ganito. Bigay agad sa'yo, Lord. Lord, gusto ko ganito. Gusto ko ng bahay, Lord. Yan, nandun yung bahay. Imagine kung gano'n si Lord sa buhay na natin. We will all become spoiled brats and very lazy Christians. Amen? Kapag gano'n si Lord sumagot sa ating panalangin, magiging spoiled brats tayo. Magiging lazy Christians tayo. Hindi ka na atin ng church, hindi ka na maglilingkod, di ba? Hindi ka na magsisipag. Why? Kasi, ang bilis naman sumagot ni Lord. In Proverbs 13, verse 4, sabay-sabay po natin basahin. Ang taong tamad, hindi makukuha ang hinahangad. Ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Sundan natin, ang taong tamad, hindi makukuha ang hinahangad. Gusto ko nito, pero wala daw sila makukuha. Pwede bang pumalagpak yung masisipag dito sa church? Malinaw po ang sabi ng Panginoon. Ang taong tamad, hindi makukuha ang hinahangad. Come on, kung ikaw yan, kurutin mo na yung sarili mo. Ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Iligay po natin sa isang practical na situation. Nag-pray ka, Lord, sana po umayos na ang health ko. Siguro po ang kalutong nun, exercise, pagkain ng tama, pahinga ng tama, parang ang sama ng tingin ng asawa. Joke lang po. Yan. Or maybe somebody's looking for a job. Then you kasunod doon, then start looking for a job. Sa mga estudyante naman po natin, Lord, bless me with good grades. Tapos sasabihin sa'yo, oh, you need to study hard. Ay, gano'n, study hard pala. Kala ko pag nag-pray ng good grades, ilalagay ko lang yung libro sa ilalim ng unan, then kinabukasan, sa ulo ko na. Diba? It's not like that. Hindi po ganun yung mangyayari. You need to study hard. Amen? Can I hear an amen sa ating mga estudyante? Na hindi mo basta-basta lalagay mo lang yung libro sa ulunan mo and then kinabukasan sa ulunan. It's not like that.
Amen? Sabi po ni Charles Spurgeon, you cannot love God and be lazy. Ito nagre-rema po lagi sa akin ko eh. Hindi mo pwedeng mahalin ang Panginoon at the same time, tamad ka. Amen? Kung mahal mo si Lord, matid ka na gawain. Maglingkod ka. Magbasa ka ng Bible. Sumunod ka sa kung ano pinapagawa ng Panginoon. You cannot love God and be lazy at the same time. Sabi ko number 1, faith is not lazy. Number 2, faith follows instruction. Sabi po natin, faith follows instruction. Balikan po natin yung 2 Samuel 5 verse 22 to 25. Ito yung pangalawang battle. In verse 22, ngunit nagbalik ang mga Filisteo at humalay muli sa kapatagan ng Rephaim. 23, tingnan po natin yung words po ito. Sumangguni na naman kay Yahweh si David. So pangalawang beses na battle, the first battle, sumangguni siya. The second time, sumangguni ulit siya. Steps, paulit-ulit din yung steps yung ginagawa ni King David. At dito po ang sagot, huwag mo silang lulusupin ng harapan. Instructions nito sa Panginoon. Lumigid ka sa kanilang likuran sa tapat ng mga puno ng balsam. Pagkarinig mo, malinaw po ang instruction. Pagkarinig mo ng mga yabak sa itaas ng mga kahuyan, lumusog ka agad, sapagkat ako ang namumuna upang gapiin sila. At pong verse 5 na aganda, napakaganda po. Sinunod ni David ang inuutos ni Yahweh at tinalo nga nila ang mga Filisteo mula sa Geba hanggang Gezer. Imagine kung hindi sumunod si King David. What you will expect? Matatalo ba nila ang mga Filisteo? Hindi, kasi hindi siya sumunod sa utos. But since sumunod si David sa utos ng Panginoon, natalo nila ang mga Filisteo. In other words po, sumunod si King David sa instructions ng Panginoon. So we need to understand po, yan, highlight na po natin yung words po na yan. We need to understand po that God instructions without application only lead to information and not transformation. Amen? Basahin po natin. God instructions without application only lead to information and not transformation. Saan ba natin makikita yung instructions ng Panginoon? In the Bible. Amen? Joshua 1 verse 8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on day and night. Diba? So that you may be careful to do everything written in it, and then you will be prosperous and successful. Amen? I-meditate daw natin day and night. So meaning, you need to study the Bible. You need to read the Bible para alam mo kung ano ang instructions ng Panginoon sa iyo. Ang Bible po ay punong-puno ng instructions. Iba't ibang uri ng sitwasyon ng buhay mo nandito sa Bible. And, pero kung mabasahin mo lang, sabi niya po, without application, binasa mo lang, alam mo lang kung anong utos sa'yo. Pero kung hindi mo naman siya ina-apply, ano po sabi? It can only lead to information and not transformation. Hindi po magbabago yung buhay mo. Walang transformation na mangyayari kung binasa mo lang siya at hindi mo siya in-apply. Amen po ba doon? Amen? So, follow instructions. Amen? Sabihin po natin, sarili natin, follow instructions. Amen. So if you're the person right now asking for a miracle from God, maybe, just maybe, God is reminding us tonight, maybe the only thing that separates us from the miracle or that answered prayer is our disobedience. We're asking a miracle from God, pero dahil meron kang disobedience sa puso mo, hindi tinutugon or natutugon yung panalangin mo. Ngayon po ba doon? The only thing that maybe, no,
the only thing that separates us from the miracle or that answered prayer is our disobedience. Alright. Maybe just maybe kung bakit hanggang ngayon wala pa yung answered prayer mo, kasi nga hanggang ngayon hindi ka pa rin sumusunod ng tama sa Panginoon. Amen? Wala pong pagkakaiba ito sa isang magulang na inutusan po ang kanyang anak. Anak, ganito ha, ito yung gagawin mo. Ito yung instructions. Linis mo yung kwarto, pagkatapos maghugas ka ng plato, tapos may mga basura. Okay po na yun. Apay po Tapos, umalis na yung magulang kasi pumunta ng trabaho. And then, pag uwi na magulang galing work, ito anak, kumusta yung instructions ko sa'yo? Yung pinapagawa ko sa'yo. Ay, mami, na-memorize ko na. Di ba? Tinisin yung kwarto, tapos yung basura. Di ba? Minumarize lang pala. Ginawa mo? Ay, hindi po. Kala ko hindi siya gagawin, memorize lang. Nasundan ko natin. Memorize ko pala yung sinabi ng magulang niya. And how many of us here tonight, the instructions of God are supposed to be followed? The instructions ng Panginoon sa atin ay dapat sinusunod siya. Hindi lang siya information. Amen? Amen po ba? Kaya yung faith, diba? We follow the detail because we trust God that whatever God wants us to do, it's really for our own good. Yung sinusunod natin utos or instructions ng Panginoon is para naman talaga yung sa ikakabuti natin. Wala namang utos si Lord na ikakapahamak natin. Amen po ba? May nakita mo kayong utos ng Panginoon na ikakapahamak natin? Wala naman po. Amen? Wala po. Ang lahat po ng utos po ng ating Panginoon sa buhay natin, instructions si God sa buhay po natin, para po yung sa ikakabuti natin. Amen? So number 1, faith is not lazy. Number 2, faith follows instructions. Number 3, faith without good works is dead. Again, faith without good works is dead. Sabi po sa James 2 verse 26 or 27, never walk away from someone who deserves help. Your hand is God's hand for that person. Never walk away from someone who deserves help. Your hand is God's hand for that person. I understand that sometimes we can be God's answer to someone's praying for a miracle. Na-experience na ba ito? Yung may tinulungan kang tao, tapos bigla ka niyang sinabihan, ikaw yung sagot sa panalangin ko. Na-experience mo natin lang. Yung may mga moment na nag-pray ka and then somebody help you. Diba? Siya yung ginamit ni Lord para tugunan yung sagutin yung panalangin mo. Ano yung gusto mong part doon? Ikaw yung tumulong o ikaw yung nag-pray? Siguro both lang. Gusto mo din na-experience na sagutin ni Lord yung prayer mo. At gusto mo din na-experience na ikaw yung gagamitin ni Lord para tugunan yung prayer ng isang tao. In other words po, kung talagang totoo ang pananampalataya mo, natural na po na reaction po natin or natural na bunga na po ito sa atin. Diba? Sa fruit of the Spirit, kindness, nandun yun. Yeah. You want to participate in good works, acts of kindness. Amen? Kaya sabi ko, faith without good works is dead. Sabi po, understand that sometimes we can be God's answer to someone's prayer for a miracle. If it's in your capacity to help, di ba? To lend a helping hand to someone, go ahead and do it. No? Huwag ka na mag-hold back. Bakit ba? Kasi ikaw na yung ginamit ni Lord para sagutin yung miracle ng tao na yun. Amen? I wanna put sa isang story. There's a story po of this young girl named Tess. Si Tess. Isa po siyang maliit na batang babae. She was 8 years old. And what happened was, she had a brother, maliit lang din na younger brother niya, who was critically ill.
Di po, masama po yung pagkatang ng bata. E nangyari po, yung family niya is wala silang pera pagpagamot. And one time po, narinig niya yung parents niya na nag-uusap. Ang sabi ng daddy dun sa mami, only a miracle can save him now. Himala na lang ang kailangan ng bata para gumaling siya. So narinig yun ng batang babae, ni Tess. And yun na lang. Anyway, ang ginawa po ni Tess, umuwi siya ng bahay, kinuha niyo po yung alkansya niya, binasag niya, and yung laman po ng alkansya niya is $1.11. Kung siguro nasa 51 pesos, kung ipeso pa natin. Yun lang po yung laman ng kanyang alkansya. Pumunta po siya sa pharmacy. Ma'am, pabili po ako ng miracle, sabi ng bata dun sa pharmacist. Ha? Ano yun? Tapos sabi niya, because I heard my parents talk that only a miracle can save my brother. Kaya, can I buy a miracle? Yan. Sabi ng pharmacist, wala kami doon, wala kami miracle. And apparently po, the pharmacist had a brother na nandun, narinig niya yung batang namimili. At ginawa po ng lalaking ito, pinuntahan niya yung bata, at ito po ang naging conversation nila. So the pharmacist brother is, maganda po yung postura ng lalaking ito. Tinanong niya po yung bata, what kind of miracle does your brother need? Sabi ng bata, I don't know. Habang umiyak po ang bata. I just know he is really sick. And mommy says he needs an operation and my daddy can't pay for it. So I want to use my money para bumili ng miracle. Tinanong siya ng lalaki, how much do you have? Sagot po ng batang babae, $1.11. That's the answer to the man. Ito lang po ang meron ako. But you know, if you need more, I can get some more. But I need a miracle. Sabi ni Tess. Sabi ko na lang, well, akin na yung ano mo, yung $1.11. So this is the exact price of a miracle for the little brother. Kinuha ng lalaki yung pera and then inalbot niya yung kamay ng bata. Hinawakan niya yung bata. Tara, punta tayo sa bahay niyo. Take me where you live. I want to see your brother and meet your parents. And let's see if I have the miracle you need. So sinamahan siya, ang bata, pumunta doon sa bahay nila. Well, yung lalaki po na ito, yung well-dressed man po na ito, was actually a doctor. Si Carlton Armstrong. A surgeon specializing in neurosurgery. And the operation po, meaning natuloy po operation, the operation was completed without charge. Walang bayad. Amen? It wasn't long enough until Andrew, yung lalaking, batang lalaking kapatid ni Tess, was home again and doing well. See? Magkano yung presyo ng miracle na ibinayad ng bata? $1.11. Si Carlton, yung act of kindness niya, becoming an answer to a family's prayer for a miracle. Yung pagtugon niya, yung pagtugon po ni Dr. Carlton, became an answer to the family's prayer. Tandaan po natin that sometimes, we can be God's answer to someone praying for a miracle. Amen? We can be God's answer to someone praying for a miracle. Maliit na bagay man yan, malaking bagay man yan. If God hold you, tinawag ka ng Panginoon para tugunin yung prayer ng kamag-anak mo, pamilya mo, kaibigan mo, huwag kang mag-hold back kasi ginagamit ka ng Panginoon para tugunin yung prayer ng tao ngayon. Amen? Sabayin mo po ako sa words po nito. 1, 2, 3, go. We can be God's answer to someone praying for a miracle. Pwede ba palakpakan natin sa Lord? Tayo po tayo, let's pray.
sa gabi ito, Panginoon Diyos, sa salitang ng ibahagi po, Panginoon. Thank you for reminding us that faith is not lazy, Panginoon, and we need to follow your instructions, Panginoon. We need to be part of sa good works, Panginoon. Salamat, Lord God, kaya niyo po kami ng pusong handang sumunod lagi sa inyo pong pinapagawa sa aming Panginoon. Alisin niyo po yung disobedience sa isip at puso namin, Lord God. Help us, Lord, na sa bawat araw, ikaw po yung masunod sa buhay po namin, Panginoon. Yung instructions mo, masunod, Lord God, sa buhay po namin, Lord God. And Lord, help us din po na sa bawat araw, mabasa namin yung banal na salita, Panginoon. Hindi lang ito maging information, Panginoon, kundi maging transformation po ito. Ma-apply po namin ito sa buhay po namin, Lord God. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong pong pamamahal po sa buhay po namin, Lord God. And thank you for not leaving us po, Panginoon Diyos, dahil ako kasama na sa bawat araw. Salamat, Lord, sa pagpapala mo and for answering our prayers in different ways, Father God. Na-appreciate po namin ito, Panginoon. Quickly, waiting, Panginoon, requires us to act, Father God. Lahat po ito, Lord, na-appreciate po namin ito sapagkat ito'y paraan mo kung paano tugurin ang aming mga panalangin po, Panginoon Diyos. Salamat po sa gabi ito as we come closer to you sa aming panalangin, Lord God. Let your Holy Spirit speak to us and guide us, Panginoon. Salamat po, ikaw po may taas sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen and amen. And salamat bro sa na-share mo. Punong-puno ng pagpapala ang naibahagi mo. Yan. Lagi po ako nare-remind sa Hardin ng Panalangin. Laging sinasabi ni Pastor Dave de Guzman doon na ang Panginoon ang siyang lagi nating maging kaunahan. Napakamalaman ng araw-araw, hindi siya nagsasawa. Yan, tuwing alas 6 ng umaga. Yan, sinasabi niya yun, and maging sa pagtatapos po ng kanyang pananalangin. Yan, darako po tayo sa ating mga ipag-pray. Sinasabi po sa Jeremiah 33, verses 3 to 4, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Verse 4, ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Yan, sige po, mag-partner na lang tayo. Paitus, hanap po kayo ng partner para po sa ating mga ipapanalangin. Sige. Ayan, sige po, alayan ko po tumayo ang bawat isa. Ayan. Manalangin po tayo. Aming Diyos, maraming salamat po sa gabi ito, sa aming pong mga naging panalanginan, sa aming pong mga naka-prayer partners sa gabi ito. Patuloy na sila nga po ay inyong pagpalain at sa mga aming naitulog sa inyong Panginoon. Alam namin na by faith, darating po ang mga kahilingan aming itinaas sa iyo. Alam namin ikaw ang Diyos na mapagpala at alam namin na kung walang pananampalataya, hindi po namin makukuha yung mga ipinananalangin namin sa iyo. Kaya maraming salamat maging sa mga aming napakinggan sa gabi ito. And maraming salamat din po, Panginoon, sa mga biyayang pagpapala inyong pinagkaloob sa amin. Nagpapasalamat po namin dito sa iyo at sa mga offering na malilikom po sa gabi ito. Pakapaspasan din niyo po ito at patuloy na magamit pa po sa mga pangangailangan po na inyong bahay-sambahan. Maraming salamat po kung aming panalangin sa nag-iisang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Daw po tayo sa ating mga palalan, mga announcement po. Yan, para sa... Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat ng pupuri at nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa natapos po ng gawain po, Panginoon. Salamat po sa iyong salita, sa panlalangin na dinulog po sa inyo. Kiniklaim na po namin, Lord, at nagpagtugod po sa mga prayers po namin, Lord.
Salamat po, kayo po ang mag-ingat sa amin, maglayo sa mga kapamakan po ng Diyos, aksidente, lalo na po Lord na ulan. Mag-ingatan niyo po kami at makarating po kami ng ligtas sa kanya-kanya po tahanan na doon po yung pagpapalang nanggagaling po sa inyo po ng Diyos. Kayo po ang mauna sa amin sa mga darating pang-araw po ng Diyos, sa araw bukas, Friday, Lord God, Saturday, Sunday, Panginoon Diyos. Let your Holy Spirit guide us po, Panginoon Diyos. Layan po kami sa anumang pong gawa ng kaawa po, Panginoon. Gamitin mo kami bilang instrumento mo upang dumaloy at magkilos po sa buhay namin, sa aming kapwa, Lord God. And help us, Lord, na tumugon po sa mga pinapagawa po ninyo sa aming buhay po, Panginoon Diyos. And pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, kasama po ng mga pamilyang kinabibilangan po namin po, Panginoon Diyos. At pagpalain po yung mga isang bahan, kayo po mag-ingat ito po, Panginoon Diyos, at maglayo sa mga gawa ng tao, Lord God. Maraming salamat po sa iyong papuri, pagsamba, parangal sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. God bless po.